Sasakay sila ng isang military vessel papunta doon sa Caballo Island. Mga 4 to 5 hours daw yung biyahe papunta doon sa islang yun. At pagkatapos sa isla ay nag-aantay na nga yung ilang 3 teams. May mga medical teams doon, security personnel, ilang mga opisyal nakabang na doon sa Caballo Island para nga i-welcome itong mga peacekeepers sa kanilang magiging tahanan susunod sa 21 araw. So by this time, Jeff, nasa na sila? Ay, this time kabayan, on the way na. Baka na medyo na traffic siguro palabas dito sa may avenue. Magbaha. Sa Sanli Point. May sipa, tatawid ng dagat. Jeff, baka ipagtaka ng ating mga kababayan, bakit naka-blurred ang mga mukha na pinakikita natin? Isa yan sa mga request sa bayan ng AFC. Ang sabi kasi nila, dapat itago raw yung identity o yung pagkakakilanlan ng mga peacekeepers pati na rin yung mga pamilya nila. Kinakatakot kasi ay yung stigma. Kumbaga marami mga tao kasi ang sasabihin na parang may sakit na dala itong mga peacekeepers na ito. Pero totoo nga, ang sabi nila ay nag-negative na ang mga ito sa Ebola testing na ginawa pa noong Sabado bago sila pumunta sa Pilipinas. Ang binabantayan lang ngayon sa bayan ay yung mga sintomas. Pero so far, negative sila sa kahit ano. Ang iniiwasan lang daw ay yung stigma na tinatawag. Kaya tinatago ang kanilang mga identity. Nagsisiguro lang tayo, in other words, na kung sila ay apektado, ay hindi sila makakawa. Pero negative sila nang dumating sa dito. Susubaybayan ngayon, 21 days, habang nandun sila sa isla. Jeff. Oo, kabayan, parang dagdag precautionary mga matiyak na Ebola-free daw itong Pilipinas. Ang sinasabi nila, kaya tinatago rin yung mga identity ng mga ito kasi para na rin sa kanilang mga pamilya rin na siyempre para hindi na madagdagan ng stress lalo isang araw pa yung pakubagan, mag-iisip pa sila, mag-aalala kung ano nangyari. Itong 21 days kabayan, part lang talaga ng protocol na ginagawa sa buong mundo. Pag-stop, ano si Manny? Awas na to.